Sa mahigit isang taon ng pinaghahanap at hinahabol ng mga Israeli Defense Forces, ang pinuno ng grupong Hamas, na biglang nawala at nagtago sa Gaza matapos niyang pangunahan at pagplanuhan ang mga pag-atake sa Israel noong ika-7 ng Oktubre, 2023 ay natapos din, nang ito ay kanilang mapatay sa isang enkwentro. Pero paano nga ba napatay ng Israeli Defense Forces ang pinaka-leader ng grupong Hamas? Yan ang ating alamin sa ating talakayan ngayon, kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Yahya Sinwar na edad na 61 ay ang leader ng grupong Hamas, ay sinasabing gumugol ng karamihan sa kanyang oras sa pagtatago sa mga lagusan sa ilalim ng Gaza Strip, kasama ang isang kadre ng mga bodyguard at ang mga bihag na ginawang mga hostages mula sa Israel. Ngunit sa huli, lumilitaw na natugunan niya ang kanyang katapusan sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nang makasagupan nila ang isang Israeli patrol sa katimugang bahagi ng Gaza. Nagkataon na kukunti lamang ang kanyang mga bodyguard at walang gaanong nakitang mga hostages. Pero paano nga ba siya napatay ng Israeli Defense Forces? Ayon sa Israeli Defense Forces, na ang isang unit ng sundalo na mula sa 828th Bislamok Brigade, ay nagpapatrolya sa Tal al-Sultan, isang lugar sa Rafah, noong October 16, 2024. Tatlong mandirigmang Hezbollah ang nakasagupa at nakalaban ng mga tropa ng Israeli at lahat sila ay napatay. Sa oras na yun, ay walang partikular na nakapansin sa labanang yun. Pagkatapos ng labanan, ang mga sundalo ay hindi na muna bumalik sa pinangyarihan ng labanan hanggang Huwebes ng umaga. Pero habang sinisiyasat ng mga tropa ng Israeli ang mga napatay nilang mga kalaban, ang isa sa mga bangkay na natagpuan ay napansin sila. May pagkakahawig ito sa pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar. Gayunpaman, ang mga bangkay ay nanatili sa encounter site dahil sa mga pinaghihinalaang mga booby traps, at sa halip, isang bahagi ng daliri ang tinanggal nila sa mga napatay, at ipinadala sa Israel para masuri. Nang masiguro nila na ligtas na ang lugar, ay kinuha na ang mga bangkay at dinala sa Israel noong araw ding iyon. Ayon sa tagapagsalita ng IDF, na ang kanilang mga puwersa ay hindi alam na nandoon ang leader ng Hamas na si Yahya Sinwar, kaya nagtuloy-tuloy lang sila sa pag-operate. Na-identified ng mga tropa ng Israel ang tatlong lalaki na tumatakbo sa bahay-bahay, at nakipag-engage pa sa kanila bago sila naghiwalay. Ang lalaking nakilalang si Yahya Sinwar na leader ng Hamas ay nag-iisang tumatakbo sa isa sa mga gusali. Matapos malocate ng drone, napatay siya ng tamaan ng isang tangke ang isang gusali na kanyang pinagtataguan. Nang maklear na ng tropa ng Israeli ang building, ay natagpuan ang katawan ni Yahya Sinwar na nakasuot ng isang flak jacket, may hawak na isang baril at pera, na nagkakahalaga ng 40,000 shekels o 8,240 pounds. Sa oras na iyon, bago nila mapatay ang leader, walang mga hostages na pinaniniwala ang ginagamit ni Sinwar bilang isang human shield ang naroroon, at kakaunti lamang ang kanyang mga kasama, at sinusubukan nilang lumipat ng hindi napapansin, o kaya'y nawala na ang karamihan sa kanyang mga bodyguard. Sinabi rin ni Hagari na ang IDF ay nakakuha ng impormasyon na indikasyon sa mga nakaraang aktibidad ng Hamas leader na si Yahya Sinwar, nang matagpuan nila ang kanyang DNA sa isang tunnel malapit sa kung saan na-recover ang mga bangkay ng 6 na bihag, mga 6 na linggo na ang nakararaan. Hinahanap na ngayon ng Israeli Defense Forces ang kapatid ni Hamas leader Sinwar, na si Muhammad Sinwar, at lahat ng commander ng Hamas Army, ayon sa spokesperson ng IDF. Ang mga drone footage na inilabas ng militar ng Israel, ay sinasabing nagpapakita ng mga huling sandali ni Sinwar bago siya pinatay. Ang video ay lumilitaw na kinuna nito mula sa isang drone na lumilipad sa bukas na bintana ng isang halos wasak na nagusali. Lumapit ito sa isang lalaki na nakatakip ang ulo, nakaupo sa isang armchair sa unang palapag ng isang bahay na puno ng mga basura, na tila nasugatan, pagkatapos ay ibinato ang tila isang stick sa drone at natapos ang video. Unang inihayag ng Israel na iniimbestigahan ang posibilidad
na napatay si Yahya Sinwar sa Gaza noong Huwebes ng hapon. Sa loob ng ilang minuto ng i-anunsyo, ang mga larawang na i-post sa social media ay nagpakita ng katawan ng isang lalaki na may halos kaparehas sa pinuno ng Hamas, na nagtamo ng mga pinsala sa ulo. Gayunpaman, nagbabala ang mga opisyal sa pagkakakilanlan ng alinman sa tatlong lalaking napatay ay hindi makumpirma. Hindi nagtagal pagkatapos noon, sinabi ng mga pinagmumula ng Israel na ang mga pinuno ng BBC ay lalo nang nagtitiwala na pinatay nila siya. Gayunpaman, sinabi nila na ang lahat ng kinakailangang pagsusuri ay dapat isagawa bago makumpirma ang pagkamatay. Hindi nagtagal ang mga pagsubok na yon, pagsapit ng Huwebes ng gabi, inihayag ng Israel na nakumpleto na nila ang pagkakakilanlan ni Yahya Sinwar, at kinumpirmang patay na nga siya. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister ng Israel, ay nagbabala na ang digmaan ng Israel sa Gaza ay hindi pa natatapos. Habang hindi napatay si Yahya Sinwar sa isang target na military operation, sinabi ng IDF na ilang linggo na itong nag-ooperate sa mga lugar kung saan ipinahiwatig ng intelligence ang kanyang presensya. Sa madaling salita, pinakipot ng mga puwersang Israeli ang lokasyon at kinaroroonan ng Hamas leader na si Yahya Sinwar sa katimugang lungsod ng Rafah, at dahan-dahan silang pumasok upang kunin siya. Mahigit isang taon nang nagtatago si Yahya Sinwar, walang alinlangan na naramdaman na niya ang epekto ng pang-iipit sa kanya ng Israel at ang iba pang mga pinuno ng Hamas, tulad nina Mohammad Deif at Ismail Haniyeh, ay napatay, habang sinisira ng Israel ang infrastruktura, na ginamit niya upang mapanagutin ang mga kalupitan na nangyari noong ika-7 ng Oktubre. Sa isang pahayag, sinabi ng IDF, na ang mga operasyon nito, sa mga nakaraang linggo sa katimugang bahagi Israel, ay na-restricted nila ang galaw at aktibidad ni Yahya Sinwar, habang siya ay tinutugis ng mga puwersa ng Israel na humantong sa kanyang pagkakapatay. Ang pagpatay kay Yahya Sinwar, ay isang pangunahing misyon ng tropa ng Israel, sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng October 7 attack, ngunit nagbabala ang Israel, na ang pagkamatay si Yahya Sinwar, ay hindi nagtatapos sa digmaan sa Gaza. Ayon sa sinabi ng isang miyembro ng Political Bureau ng Hamas na si Bassem Naim, sa isang pahayag na tila naniniwala ang Israel na ang pagpatay sa kanilang mga pinuno ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kanilang kilusan, at ang pakikibaka ng mga mamamayang Palestinian, ngunit sinabi ng grupong Hamas, bilang isang kilusan ay hindi maaaring tumigil o maaalis. Hindi direktang pinangalanan ni Bassem Naim si Yahya Sinwar o kinumpirma ang kanyang pagkamatay, ngunit sinabi niya na napakasakit at nakababahala ang mawalan ng pinuno ang grupo, habang sinasabi ni Israel Prime Minister na si Netanyahu, na kahit makaskor sila sa Hamas ay, iginiit niyang magpapatuloy pa rin ang digmaan at kailangang mailigtas nila ang hindi bababa 101 hostages na hawak pa rin ng Hamas.